Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga tips sa unang araw sa amo? So, syempre pag unang araw mo sa amo, lalo pagka first timer ka, is hindi mo talaga alam kung ano yung gagawin mo, kung ano, saan ka magsisimula, kung ano yung unahin mong galawin. Ayan, so ngayon tuturuan ko kayo and gumagalaw tong cellphone ko kasi nasa higaan na ako. So sana hindi siya malaglag para makafocus ako. So first is, pagdating mo talaga sa amo, i-greet mo sila, ganon. Or kung nandyan sila, i-greet mo. Kung nandyan, basta yung, halimbawa, among babae lang yung nadatnan mo. So i-greet mo lang and then, nasa amo kung papatrabahuin ka kaagad pagdating or patutulugin ka muna pagpahingain. Akin naman may konsiderasyon naman yung amo ko. Pagdating ko pinapahinga niya muna ako kasi dumating ako dito alas 4 ng hapon. So sabi niya maligo ako kasi aalis siya, kakain sila dun sa labas. So binigyan niya ako ng cup noodles. Ayun yung hapunan ko. Nung tanghalian ko kanin doon sa agency. Ayan. So binigyan niya ako ng cup noodles and sabi niya ito daw yung kakainin ko para sa hapunan kasi wala sila sa bahay. And then, tinuro niya sa akin kung saan ako kukuha ng mainit na tubig. And then, maya-maya umalis na siya. So, ako, dinesinfect ko yung mga gamit ko muna. And then, inayos ko tong kwarto kasi 6 na buwan na walang dito, walang natutulog. So, pa siya, walang mga bedsheet, wala lahat. So, pinaglalagyan ko pa ng mga bedsheet yung higaan ko, yung unan ko, ayan, so nilagyan ko. And then, pagkatapos ko yung ginawa, naligo muna pala ako. Kailangan pala muna maligo bago magalaw-galaw. So, nandyan pa yung amo ko, nagpalit ako ng bedsheet. Tinuro niya sa akin kung saan yung mga bedsheet. And then, pagkatapos nun is, umalis na siya. Ako naman, kahit sinabi niya na magpahinga ako, hindi ako nagpahinga. Muna ako, nagwalis. Kasi hindi ko pa naman alam kung anong gagawin. So, nagwalis ako. And then, merong, parang laruan na nakalimutan ko anong pangalan, yung pinapasel-pasel siya ng bata. So, gusto ko siyang sirain kasi gusto kong linisin kasi maalikabok. Pero, buti na lang hindi ko ginawa. Nagtatalo sa isip ko kung sisirain ko ba yun, liligpitin ko or pabayaan. At the end, niligpit ko lang yung sa gilid pero yung bahay na malaking bahay na ginawa nila, hindi ko niligpit. So, buti na lang pala talaga kasi itong bata, pagka ginalaw mo or inano mo, magagalit siya. And first impression niya pa naman kasi nung nakaraan nga nasira yun ng nanay, nasagi ng nanay. Nagsorry naman yung nanay pero hindi siya makamove on. Ang ginawa niya, sinira niya buo. Nagulat na lang ako, sinipa niya, sinipa niya yung bahay na tinayo namin. Hindi ko alam, hindi naman yung Lego, nakalimutan ko kung ano yung pangalan, yung parang mga square na ginagawa naming bahay. So sinira niya talaga lahat-lahat. Ang tagal namin yun, 2 araw namin, maaga siya gumigising kasi walang pasok noon. So maaga siya gumigising, alas 8 gising na siya kasi sisimulan na namin gawin yung bahay na yun. And may mga pwedeng daanan ng ng bola, may bahay siya na dadaanan ng bola. Hindi ko lang alam kung ano yung pangalan, nakalimutan ko. So, laruan niya yun. Ang mahal pa naman ng isang box nun. Pag binili mo siya, nasa 600 Hong Kong dollar. So, inayos namin 2 araw and then dumaan yung nanay niya nung pangatlong araw na sagi. Tapos nagsorry yung nanay, inaayos. And then sabi niya sa akin, kasi ayusin ko din sana. Sabi niya, huwag mong ayusin, Jen. Sabi niya, hayaan mo lang. Nagulat ako. Tapos sabi ng nanay, sorry na, ako na mag-aayos. So inayos ng nanay. And then bumalik yung nanay sa kwarto. Pagbalik yung nanay sa kwarto, masama pa rin pala talaga yung loob niya. Kinuwanan niya ng kahoy. Ewan ko anong yun, upuan ata. Yan. Tinulak niya ng tinulak yung inayos ng nanay niya na yun nga, inalaroan, tinulak niya yung bahay hanggang sa nagganda ang ingay kasi ang dami, siguro ilang patong na yung nagawa namin, parang malaking bahay yung nagawa namin. So sinira niya, so ang ingay kasi pinangbasag niya, pinasipa niya. Ayan. So lumabas yung nanay. Paglabas ng nanay, nagulat yung nanay, yung bata pala tumutulo na yung luha abang ginagawa. Hindi ko rin siya maawat-awat kasi nung time na yun, pa lang ako, 1 buwan pa lang ako mahigit, hindi ko pa matansya yung ugali ng bata kung ano. Ngayon hindi na siya ganun, guys, nabago na siya, nababago ko na yung ugali niya. Pagka 5 taon pala yung bata, kaya mo pang pasunurin, kaya mo pang baluktutin yung iayos yung baluktot niyang isip.
So, paglabas ng nanay, magulo na lahat-lahat. So, ayun, umiiyak yung bata and yumakap siya sa nanay. Nagsabi siya kung bakit sinira niya, nainis daw siya, ganun. Galit siya kasi nasira, ganyan. Sabi ng nanay, hindi niya naman sinasadya. Pero kasi, ang bata, ano talaga, iba to. And then, pagkatapos nun, hinayaan ko sila. Kasi naiiyak din ako nakatingin sa bata na tulo ng luha. Akala ko okay lang na nasira, hindi pala pwede. So, nasa na tayo? Ayan. So, ayun. Hinayaan ko and then inayos ng nanay pero sinira niya rin uli. Ayaw niya na kasi nga nasira. Kaya nung bago ako, buti na lang hindi ko sinira yung kaya kayo guys pag may makita kayong mga laruan, kung mga halimbawa yung laruan na yan nakalagay may mga parang kwento-kwento, halimbawa may mga kama, yung laruan kama, tapos may mga natutulog, mga ganyan, wag nyong galawin, wag nyong lalo pag bago kayo, wag nyong sirain, wag nyong ligpitin kasi may mga kwento yung mga ganyan nila. So, huwag niyong sirain or ligpitin yung mga nakikita nyo sa unang araw, lalo yung mga laruan kasi hindi nyo alam, mga matatalino pa naman sila dito, hindi nyo alam na baka yun yung ikakagalit nila. Buti na lang kamo ako, hindi ko niligpit. So, ayun, natulog ako and nagising ako nga, sobrang init dito sa kwarto kasi hindi ko pa alam kung paano buksan tong aircon. So, para akong tinusta dito. And then, natulog uli ako kasi sobrang pagod. Pagka umaga na, gumising ako ng alas 5:30. So, nagwalis ako and then nandun ako sa kusina. Hindi ko alam kung anong gagawin kasi wala pa namang sinabi. So, gumising yung amo kong babae alas 7. Tinuro niya sa akin kung anong gagawin. Ayan. So, bitbit ko na yung notebook ko tsaka yung ballpen ko. So, tinuro niya sa akin kung anong gagawin sa heater, paano ilipat ang ganto. Yung pitchel namin na nilalagyan ng tubig is hindi siya araw-araw hinuhugasan ng sabon. So, banlaw-banlaw lang yan siya ng tubig. Hugas lang ng tubig. Naghuhugas lang ako ng sabon every Sunday kasi ayun yung hindi ako pressure kasi walang pasok. So, tulog sila. So, kahit na mabagal ako kumilos, okay lang kasi wala sila. Tulog. Ayan. Kasi kapag Monday to Friday, machine yung galaw ko, mabilisan kasi isang oras lang yung yung kailangan ko maluto lahat ng almusal ng bata, tanghalian, and then pa ako, liligpit pa ako ng mga gamit niya, maghuhugas pa, marami pang hanas, kaya hindi ko na yan nagagawa. Luto lang talaga ako kapag Monday to Friday, yan. So, ngayon guys, grabe na talaga yung pagod ko dahil nga sa ang aga ko na naman gumigising. Nung nakaraan, walang pasok yung bata 3 weeks, yung gising ko is mag-aalas 7 na minsan 6:45, and then umaalis yung amo ko 7:30. So minsan nga hindi pa nakulo yung tubig, umaalis na yung amo kong lalaki. Ayan, so ngayon maaga 5:50 or 5:45 gumigising na ako para magluto kasi hinahabol ko yung kanin. Okay lang yung mga ulam-ulam, madali lang kasi na marinate ko na yan, naasikaso ko na yung kanin kasi 45 minutes yan pag sinalang mo bago maluto, kaya kailangan bago mag 45 bumaba ka na, kailangan bago makaluto ka na talaga. Ayan, so magdala kayo ng papel, maglista kayo, and ano pang pinagawa ng amo ko sa akin sa unang araw, nagluto kami, kaya lahat ng mga lista-lista is nilista ko yung mga niluto-luto namin. So una talaga maguguluhan kayo paano gumamit ng oven, ganyan, pero masasanay din kayo. Natawa nga ako kasi yung konting yung sabaw guys, tapos yung ulam namin nun is malaki siyang ugat, na hindi pala yun sinasama sa bowl kapag binibigay mo sa kanila yung sabaw. Ako napuno yung bowl nila ng mga carrots, beans, lahat. Tapos nagulat yung amo ko, tapos sabi niya sa akin, sabaw lang yung kinukuha namin diyan sa nilaga nga nila na ewan. Sabaw lang daw yung kinukuha nila, tinatapon daw yan nila yung iba. So simula nun, sabaw na yung binibigay ko ngayon. So ugaliin nyo lang makinig, and kasi syempre kapag bago ka, hindi mo pa naman alam yung gagawin mo. Pero yung may ibang amo na pinapatrabaho agad kayo, lalo kahit first timer, trabaho agad yung pagdating. Ayun yung ayoko kasi hindi ko pa alam anong gagawin ni pagplansya nga hindi ko alam. So buti na lang talaga tong amo ko, tinuruan ako little by little para maintindihan ko. Ngayon okay na, nagamay ko na lahat ng mga gawain. And dati linis ako ng linis, sinasabi ng amo ko sa akin na magpahinga daw ako kasi umaalis siya alas 12, alas 11 minsan magluluto.
And then aalis na yan siya. Babalik siya alas 7 na ng gabi kasama na yung papa and then yung bata. So ganun yung routine ko nung bago ako dito nung yung bata 4.5. So ganyan yung routine ko kasi parang ewan ko anong nangyari nun. Pero wala sila sa buong araw sa bahay. So ako lang. And magmulto-multo lang ako dito. Lahat na ng mga kabinet na kalikot ko na. Wala na, namatay ko na lahat ng mga ipis. And buti nga ngayon kahit papano nandito yung amo ko. At least nakikita niya yung ginagawa ko. Ayoko kasi ng mamaya sabihin ko ano-anong ginagawa ko kahit ano. Tsaka yung CCTV ngayon, pinagbubunot niya na, may tiwala na siya, binunot niya na yung sa kwarto, binunot niya yung sa kwarto ng amo kong lalaki. Yung natira na lang is sa bata na lang, sa kwarto ng bata dito sa sala. Kasi minsan dito siya nagsasalita sa sala kapag hindi ko natitignan kung ano yung chat niya sa cellphone. Gugulat na lang kung magsasalita yung CCTV. Jen, tignan mo yung cellphone, ganun, may inano siya. So sa kusina, nandun pa din. So pero bumili ako kanina ng guys, ng baboy. Adobohin ko yon. Bumili din ako ng patatas. Namiss ko na mag-adobo. Pero yung ingredients kasi nila dito, wala eh. Toyo, iba yung toyo nila, iba. Ewan ko, paano ko lulutuin yan. Wala din magic sarap guys. Ano lang, siguro asukal na lang ilalagay ko tsaka asin. Pag Pinoy talaga, grabing alat ng adobo natin, no? So, kasi mag-hike kami next Saturday. So, ngayong Saturday wala kaming hike. So, next Saturday may hike kami. And, hindi sana kami mag-hike. Sabi ko sa kaibigan ko, mag-hike. Kasi, pupunta kaming China. Kaya, kailangan daw namin mag-ipon. Punyeta guys, ang dami kong shopping. Halos kada day off ko napupunta ako sa Uniqlo. Nakakaubos ako minsan ng 300. And then, bumibili ako ng bag. Ayan, may bago akong bag. And, kung ano-ano yung natitignan ko, binibili ko. Kaya, Diyos mio, ang gastos ko. Ayan, so, ako yung nakatoka. Sabi ko, mag-hike na tayo kasi nag-ipon kami kasi pupunta kami China. So, sabi ko sa kanya, mag-hike tayo. Ako na, sagot ko na yung kanin tsaka ulam. Sabi niya, yung kanin daw, okay lang daw kasi siya na magsaing sa kanin. Ako kasi dito bawal. So, siya na magsaing sa kanin. 11 Hong Kong dollar lang naman daw yun bilhin. 4 na cup. So, sabi ko, sige, ako sa adobo. So, mag-aadobo ako. Bumili na ako ng baboy doon. Nilagay ko sa ref. And may patatas na din ako. Yung Indian store dito, yung dispensary na Indian yung may-ari. Meron silang mga patatas, guys. And then yung siling green ng Pinas. Ganun yung sili nila. Kaya tuwang-tuwa talaga ako. Bumili ako kanina ng 3 patatas and siling green. Gusto ko talaga mag-adobo, na miss ko na. So, ako yung nakatoka dyan. And meron naman akong prutas kanina na nabili. Bakit yung mangga dito na galing sa Pilipinas ang pangit ng mukha? Hindi ko binili. Gusto kong bumili ng mangga. Pero yung mangga natin, di ba, ang sarap ng mukha. Ba't yung mangga dito, nakalagay pa Philippine mango? Punyata. Tapos, ang pangit ng mukha. Mukha siyang maasim, kaya hindi ko binili. Meron ditong pinya, galing din Pilipinas, kaso ang mahal, 50 Hong Kong dollar yung isang pinya. So, sa pera natin, 350 na yon. Yung product ng dito, ng Pilipinas is pinya, mangga. Nagulat ako, may mangga na kanina. Minsan papaya, galing din sa Pilipinas yung papaya. And then saging. Malalaman mo talaga from the Philippines, ganon. Ayan, so nakalagay Philippines, ganon. So, at least kahit papano meron export yung Pinas. Yun nga lang, mga ganyan-ganyan lang. Ano pa ba? Basta guys, makinig lang kayo always kung ano yung sabihin ng amo sa first day nyo para masundan nyo, okay? Thank you so much for watching. Bye-bye. Basta kalma lang and behave. Ayan.